Mukhang may magbabalik ah. Pati ba, pintig ng puso mo, babalik din? Emma, ikaw talaga. Mamatay lang ni Joseph. Huwag kang ganyan. Hindi ibig sabihin nun, papatayin mo na pati yung puso mo. At saka ano ka ba, 1 taon na namatay si Joseph. At aminin man natin at hindi, si Roland yung naudlot mong pag-ibig. Tahimik ka. Aral ka na. Tapos nung time na yun, nung galing nga ako ng Davao, pinunta ko siya sa region, sa Canlubang. Bumili ako ng prutas. Nung may binuklat ako sa wallet, biglang inagaw yung wallet ko. Tinignan siguro kung may picture ng babae. Bakit na inagaw yung wallet ko eh? Yung pala'y binubulat-lat kung may mga picture ng babae. Hindi, tinitiyan ko may pera ka doon. Emma, Ay, sir. si Raquel, 1 linggo na hindi pumapasok. Nasaan siya? Sir, kasi yung nanay po niya na comatose, so binabantayan niya po sa ospital. Nakomatos? Opo. Sir, sa tingin ko po, dalawan niyo po siya para maging masaya naman po siya. Mauna na po ako. Sige. Pinuntahan kita sa ospital noon sa Manila Doctors Hospital dahil na comatose nga yung mother niya. Tapos nagpasama ako. Bumili ng Tapos gamot. kumain muna tayo. Nung bumili siya ng gamot kumain muna tayo. Sa malapit doon na nearby fast food doon. Nung kumain kami, ba't ayaw mo ubusin yung pagkain mo? Eh, syempre hindi makakain. Kaya dali. Siguro sa problema niya dahil comatose nga yung mother niya. Raquel, galing na nga tayo sa restaurant. Hindi ka pa kumain. Alam mo naman na wala akong gana. Hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran yung utang namin sa ospital. Wala akong malalapitan. Hindi ko alam kung sino pa mapapautang sa amin, Roland. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala sa akin si Inay. Raquel, nandito ako para tulungan ka. Malalagpasan natin ang problema mo. Malulutasan natin ito. Huwag kang mag-aalala. Tapos nung dumadalaw ka na pagkaano sa ospital, nung nag-loan ako dahil walang pera pang support dun sa sinamahan niya rin ako that time.